Okay, hello guys. So this is the last step, no? Assuming that you are already done creating your website sa inyo ang computers or sa inyong local drives. So first thing that you need to do is to download the GitHub desktop. This one is much easier. Pero kung ganahan mo tong Get, you can also use Get, no? Kani siya, pero sa MD lang na siya. Okay? But useful gyapon na. If I were you, pwede gyapon nyo na i-download. For this one, para mas easier inyong life, you download this and then install. Okay? So after installing, you go to your GitHub account and then sign in. Make sure nga ang ang email address is the last name of member 1 and then the last name of member 2 or last name of member 3 ha. And then sign in tadaan para mas easier sa ato later. Then tanaw nimo ang imo ang username. So the username makita siya dire or dire. Okay? So this is your username. And then after that one, create a new repository. New repository. And then the repository should be kung mag-research mo GitHub pages, makita ninyo ang instructions dire. Okay? Kana. So first thing daw nga buhaton is create a new repository. Ang name sa repository is the username.github.io where username is your username katong inyong akong ipakita ganina. So let us say for example, akong username is Chard Estrada. So akong ibutan dire chardestrada.github.io. Okay? So public, click ng add readme, and then click the create repository. Sa ako among good karon na nakoy repository so muna nag-exist na siya. Inyo this is your username, the last name, tong last name sa member 1, last name sa member 2, .github.io. Okay? And then create rin na nimo. After ma-create na, after mabuhat na nimo, naaring kay repository nga ingon ani ang name. Redirect ka. Kanin lang ako ayos na ni sulod, no? Because um nabuhat naman din ako. Okay, so inyo empty pa ni wala pa ni siya sulod. Okay? After that one, you open GitHub desktop. Kay inyo naman tong gi-install. GitHub desktop, no kana siya. But before that, let us for example mauni ang imo ang website, no? Nakabuhat na kag website. So this is the last step. Dili ni siya well kamulo pa mo develop. So para hapsay, no? Itong steps. Nabuhat na nimo siya, open ka dire, click kag file, and then options, i-sign in na nimo ang imong GitHub account, no? So sign in, continue with browser. Okay? Open desktop. Okay, naka-sign in naman tadaan. So after that, pag tan-on nimo dire, naka-sign in na imo ang account, no? So i-clone din nato tong repository. So just click on this one. Naa namang good ni repository daan akong computer pero sa inyo wala pa na siya. Just click on add and then clone repository or click nimo ni and then ayaw na lang kanira lagi clone, pwede pod mag-add, pwede pod mag-create new repo. I-clone na to imong gibuhat. Okay? So as you can see, makita din mo imong mga repository diri. So ako daghan na magud akong repo, but inyo i-click to ninyo ang gibuhat ninyo. Kana siya. And then you choose asa nimo ibutang para mas easier sa ato ang dali ato makita, we can put it on our desktop. So let us say this is your website, no? Last name, etc., etc. So ato isulod siya dira. And then you clone. Okay? So after nga ma-clone na, wait lang ta nga ma-clone na siya. Okay? So sa inyo dali ra kayo ni because wala pa man siya sulod, no? Okay, so na-clone na na. After that one, pag ma-clone na, i-check nimo imong desktop. Imong desktop is katong imong gi-create na folder, no? The last name. And then kung inyo ni makita, na ko'y folder ngayon ani. No, so kung inyo nang i-view ang hidden files,
na siya get kana, no? After dayon, after din ana, oops. Okay? So after then yung naana ka ingon ani, pwede ra gani nga kanina lang atong ibutang sa desktop, wala na lang to last name kay para mas easier, mas for dili o maglibog. Naana ka dire kay kani man ang pinaka-important. So at first wala pa na siya sulod no, ana pa na siya. Inyo kay empty man. Pero sa ako na side na siya sulod. So inyong old dayon nga folder kay nasa inyong local, kapyon ra nimong sulod ana. Control A, Control C. And then ibutang nimo diri sa imong gi-clone na folder. Okay? After ana pag ma-clone na, ay na-remove. So ako sa i-locate. Pag ma-clone na, namoy makita diri nga mga files. No? Kanang mga delete, etc. Blah, blah, blah. Okay? So, diya, make sure nga naka-check. Then, diri, commitin ka. Now, let us say my first commit. Pwede ranin mo na ikuan ang description. And then, commit to main. Pero wait lang ha. Kaya mawala akong mga changes. Mag-create na lang ako folder ani. New folder. Okay? So, kaya basig mawala akong mga ipambuhat. Ana. So, let us say for example, kana. No? Muna ko new changes. Commit na ako siya. And then, make sure nga lang na naa siya sa main, then commit to main lang din ka. No? So, pag commit nimo to main, push din ka. Click nimo push to origin. Okay? So, fetching origin. Hang on. And then, wait lang ka, mahuman na siya. So, kaya na. Pakita mo po di mong history dito sa imong mga commit. So, meaning, nag-create kag folder, empty nga file. So, sa inyo, daghanan ang mabuhat, no? And then, pag-refresh nimo dire, wala man tayo sulod din nyo, Nya, wala man ko new folder, kani. So, na ko na-commit. Okay? Ana siya. And then, to access, how to access your website man dayon once na-push na. Copy rin nimo. This is your website then. Mao ni ang link nga imong i-submit. Okay? So, mga after 5 minutes or 10 minutes, dugay pa na siya mo reflect. 404 page not found pa na siya. Pero once mo reflect na, makita na niya siya diri. Okay? So, ayun. Easy as that. So, I hope nga nakuha ninyo. If you have questions, feel free to send me a message.